Ito nga ay liquid cooled, 4-stroke, dual overhead cam, parallel twin engine. Meron tong displacement na 471cc. Ang suspension nga nito sa harapan ay Showa 41mm SFF BP USD forks. At ang price nga pala nito, mga true friend, ito naman tinasting natin kanina, yung Hornet 500. Kanyang headlight, yan, LED na rin. So parang parehas lang din sa may na NX500. So ito yung mukha ng NX500, oh. Di ba? Tapos ito naman yung sa Hornet 500. Di ba halos magkamukha lang? Yung suspension niya black, ABS, dual disc brake, yan, naka Nissin caliper. Tapos yung ilalim niya ganito, naka twin cylinder. Yung side niya, ayan, may nakalagay na Hornet. Tapos ito yung kanyang tangke, ito yung makina niya. Ayan, so sa tapakan, ayan, alloy din. Tapos yung itsura ng kanyang tambucho ganito, ayan, magandang ilalim. Tapos yung kanyang gulong sa likod, ito, diba? Kapal ng kanyang swing arm. Taillight nya ganito. So parang parehas lang din sa NX500. Ito yung taillight nyo, diba? So pareho lang din. Ilaw dito para sa ating plaka. Signal light LED rin, LED. So meron siyang grab bar dito. And then patulis siya yung style nya. May kadena, swing arm, may center stand. So shifter natin, tapakan ng angkas. So ito yung side nyo. And then upuan niya, ayan, may upuan yung angkas natin. And then sa ating rider. Tapos sa manibela, ito, meron siya ritong passing light. And then may mga buttons dito, ayan, horn. And then left and right signal. So ito yung buttons natin para sa menu dito sa ating TFT display. So ayun sa may left side natin. Sa right side, ganun, kill switch, hazard, and then start button. Side mirror, ayan, malaki din, kasyang-kasya, 5 finger. So ayun siya, naked siya, no? HISS, ito yung susi niya. Showa yung kanyang suspension. And then yung monoshock niya, nasa gitna, ayun, no? Ayun yung monoshock. So walk around tayo guys, para makita ninyo yung itsura niya. Para sa mga nagtatanong kung kamusta naman ang Hornet 500. So na-test ride nga natin to kanina. Okay din siya, magasarap din siyang gamitin. Pwede sa mga beginners na katulad natin, sa mga big bikes, at hindi nga siya ganun kabigat. At pagdating nga sa kanyang engine, ito nga ay liquid cooled, 4-stroke, dual overhead cam, parallel twin engine. Meron tong displacement na 471cc. Ang kanyang bore and stroke 67.0 by 66.8mm. Ang kanyang compression ratio ay 10.7:1. Pagdating sa kanyang max power output, ito nga ay 37.1 kW at 8,500 RPM. Ang kanyang max torque ay 44.7 Nm at 6,500 RPM. Meron nga itong fuel tank capacity na 17.1 liters at ang kanyang fuel consumption ay 30.5 km per liters. Ito nga ay manual clutch at meron siyang 6 speed. Sa kanya namang dimensions, length, width at height, meron siyang 2081 by 798 by 1059mm. Ang kanyang wheelbase ay may 1409mm. Sa seat height naman ito, meron siyang 789mm. Ang kanyang ground clearance ay meron 144mm. Sa height natin na 5'4" ay okay pa rin siya. Sa kanyang carb weight naman, meron siyang 188 kilograms. Ang suspension nga nito sa harapan ay Showa 41mm SFF BP USD forks. Sa likod naman ay meron tong ProLink Mono with 5-stage preload adjuster steel hollow cross swing arm. Ang sukat naman ng gulong nito sa harapan ay 120-70-17 at sa likod naman ay 160-60-17 at pares nga itong naka-tubeless. At ito nga ay naka-dual channel ABS. Sa kanyang panel ay meron nga itong 5-inch TFT display with Honda Road Sync app at talaga namang very sharp design ng kanyang mga LED lighting system. At sa kulay naman ay meron nga itong Pearl Himalayas White at Matte Gunpowder Black Metallic. At nang ito nga ay ating nasubukan, sa height nga natin na 5'4" ay kayang-kaya naman, magaan siyang dalhin at talaga namang madali din siyang paandarin. Kaya kung ikaw ay beginner pa lang sa big bike, ay pwede sa ito. Susubukan natin kung kamusta experience natin dito, di ba? Lamig! Hinihingal agad ako ah. So buksan na natin guys. Yun oh, ganda ng panel oh. Yan, so naka TFT display na to, di ba? Tapos naka ano siya, hindi siya naka neutral. Yun, okay, neutral. Ang height ko pala ay sa 5'4", so medyo titulo ng konti pero abot naman. So yun, lumapag na yung isa. Neutral na tayo. Medyo matagal ako hindi nakapag-try ng ano, ng declutch, no?
So 1 down ano ba to? 1 down 5 up ba to? Uy, okay, so naka second gear tayo guys. Okay, seat position natin medyo sa height ko naka ano ako, medyo lang naman pero relax pa rin. Medyo sub-sub lang ako ng konti, pero konting-konti lang, no. Ayan, so parang straight body ka, tapos yung kamay ko, ayan, straight lang din. Yun, no. So 500cc pala to, di ba? Ayan. Patay. So ang ganda ng display niya, TFT display niya, kasi kahit na sobrang tirik na tirik yung araw, kitang kita pa din. Ayan, makikita natin sa kanyang panel. Ayan, meron siyang orasan, yung shifter, tapos fuel gauge, speedometer, and then yung trip A. Ayan, so very informative pa rin yung ating panel. Uy! Sarap naman nun. May power din siya. Siyempre dahil nga big bike to, may power din talaga to. So para sa akin, for a beginner, pwede na tong big bike na to, no? Maganda na rin siyang gamitin at saka aggressive look na rin siya, di ba? Yun, no? Angas, di ba? Ayan, so medyo magti-twisties na yata kami. Stability ng kanyang manibela maganda din. Ayan, so syempre medyo kinakapa-kapa natin dahil nga hindi pa natin totally kilala tong big bike na to palating sa kanyang power, di ba? Number 1. Yun guys, overall sa ating testing dito sa Hornet 500, for a beginner, maganda rin tong pang start, no? So sa tangke niya, ayan yung tuhod natin, yung leg natin, yung legroom natin sa tangke, ayan, okay din siya. Then sa manibela, okay naman, relax din tayo habang tayo nagda-drive. So pwede sa mga long rides, adventures. So yun, overall guys, pwede to, pasok na pasok to sa ating mga beginners, big bikers. At syempre, dahil nga Honda to, talaga namang maganda talaga to, di ba? So yun, pumasok na sila sa loob. Next po sa testimonial natin si Sir Michael Flores. Okay, so far so good. Uy, nice one. So off muna natin. Ayos. Ito nga guys, ang Hornet 500. At ang price nga pala nito is ito, nasa screen natin. So yun lang muna mga true friend. Ride safe po tayo lagi and God bless.